tahimik ang kanyang mundo noon. Isang batang lalaki na pinalaki ng kanyang lolo't lola sa isang simpleng pamumuhay, habang ang ina ay nasa ibang bansa nagsusumikap bilang kasambahay para sa kinabukasan ng kanyang anak. Lumaki siyang walang maraming luho, pero meron siyang musika at isang galaw ng katawan na natural niyang nadadala tuwing siya'y tumutugtog. Isang indayog na hindi rehearsed pero may dating malambing, masaya at puno ng karakter. Ngayon, hindi lang boses niya ang inaabangan, pati ang kanyang kakaibang sayaw, na sa bawat kumpas ng kanyang kamay at balikat na may kasamang ngiti, ay tila nagpapakilig sa libu-libong kababaihan. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang panig ng mundo. Sino nga ba siya? At paano naging simbolo ng musika, ng galaw, at ng kwentong puno ng puso ang isang Elias? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa bawat galaw ng kanyang balikat, sa bawat sigaw ng uhahay sa entablado, unti-unting umalingaw-ngaw ang pangalang Elias J. TV sa social media. Ang isang simpleng lalaki mula sa bayan ng Magpet, Cotabato ay biglang naging simbolo ng kasiyahan at aliw para sa milyong Pilipino. Mula sa isang payak na pamumuhay sa kanayunan, si Elias ay naging kilala sa buong bansa at sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa kanyang kakaibang estilo ng pagsasayaw. Hindi man siya kilala ng marami noong una, unti-unti siyang napansin dahil sa kanyang sayaw na tila kakaiba sa karaniwan. Ang kanyang mga galaw ay hindi lamang basta koreografiya, kundi ekspresyon ng isang personalidad na hindi natatakot maging totoo. Ang kanyang simpleng pananamit, malarege na estilo, at ang masayang aura habang kumakanta at sumasayaw ang siyang naging paborito ng mga netizens sa TikTok at Facebook. Hindi nagtagal, nakilala siya bilang isa sa pinakasikat na personalidad sa social media na binansagan ng marami bilang hari ng balikat ng bagong henerasyon. Kasama ang kanyang bandang Kalumad Band, nagsimula silang tumugtog sa mga kasalan, pista, binyagan at iba pang lokal na pagtitipon sa Magpet. Sa kabila ng kawalan ng magagarbong ilaw o mamahaling kagamitan, hindi naging hadlang iyon sa kanilang pagbuo ng matibay na samahan at dedikasyon sa musika. Sa mga kalsada ng baryo at sa ilalim ng araw ng Mindanao, hinubog sila ng simpleng buhay at pagtutulungan. Ginagawa nila ito hindi para sa pansamantalang papuri, kundi dahil sa tapat nilang pagmamahal sa tugtugan at kultura. Isang gabi, sa isang lokal na event, habang ang Kalumad Band ay tumutugtog, na-videohan si Elias habang ginagawa ang kanyang signature shoulder dance. Sa gitna ng kasiyahan, may simpleng ngiti siya sa labi at tuloy-tuloy ang indak ng kanyang balikat sa saliw ng reggae. Hindi niya alam na ang gabing iyon ang magbabago ng direksyon ng kanyang buhay. Nai-upload ang video sa social media at agad itong kumalat. Sa loob lamang ng ilang araw, milyon-milyong tao ang nakapanood, nag-share at nagkomento sa kanyang performance. Ang dating simpleng gig sa probinsya ay naging pintuan patungo sa pambansang atensyon. Kasabay ng pagdami ng followers, dumagsa rin ang mga imbitasyon. Mula sa mga lokal na konsyerto, lumawak ang kanilang biyahe papuntang Visayas at Luzon. Tumugtog sila sa mga city festivals, university events at malalaking stage kung saan libu-libong tao ang nanonood. Ang Kalumad Band, na dati nagpapalipas lang ng oras sa mga barangay, ay ngayon ay tinuturing na isa sa pinakasikat na indie reggae group sa bansa. Hindi rin nagtagal at narating nila ang mga international stage. Naimbitahan silang tumugtog para sa mga Filipino communities sa iba't ibang bansa tulad ng Singapore, Dubai, Abu Dhabi at Saudi Arabia. Sa mga konsyertong ito, kitang-kita ang lakas ng suporta mula sa mga overseas Filipino workers na tila nagbalik ang alaala ng Pilipinas sa bawat kanta at galaw ni Elias. Sa bawat pagtatanghal sa ibang bansa, mas lalo nilang napatunayan na ang musika ay walang hangganan. Sa bawat sabay-sabay na uhahay ng mga manonood, ramdam ang tunay na koneksyon sa pagitan ng performer at audience. Gayunpaman, sa kabila ng kasiyahan, tagumpay at kasikatan, ay may mas malalim na kwento na hindi agad nakikita ng marami. Si Elias ay lumaki sa ilalim ng gabay ng kanyang mga lolo at lola. Ang kanyang ina, si Netzel Nakwa Gabonada, ay matagal na nanirahan sa ibang bansa bilang isang domestic helper sa Middle East.
Sa kagustuhang matustusan ang pangarap ng kanyang mga anak, pinili niyang magtrabaho sa ibang bayan kahit pakapalit nito ang matagal na pagkawalay sa kanyang pamilya. Lumaki si Elias na may malaking puwang sa puso, puwang na iniwan ng isang inang kailangang mangibang bansa upang mabigyan sila ng mas magandang kinabukasan. Si Netzel Nakwa Gabonada, isang masipag at mapagmahal na ina, ay nagtungo sa Middle East bilang domestic helper. Sa bawat padalang balikbayan box, sa bawat tawag na may luha at halakhak sa kabilang linya, ay naroon ang pagmamahal na pilit isinisingit sa pagitan ng trabaho at pangungulila. Habang siya ay lumalaki, natutunan ni Elias na tanggapin ang sitwasyon. Hindi man laging kapiling si Nanay Netzel, naramdaman niya ang kanyang presensya sa bawat gamit na ipinapadala, sa bawat mensaheng puno ng pangaral at sa bawat sakripisyong hindi niya agad nauunawaan bilang bata. Pero sa kabila ng distansya, ang pundasyon ng kanyang pagkatao ay hindi nawala. Dahil sa pangangalaga ng kanyang ama na si Renante Gabonada at ng kanyang lolo, lumaki siyang puno ng pagmamalasakit at paggalang. Itinuro sa kanya ng kanyang ama ang halaga ng pagsusumikap sa rubber farm, kung paano maging masinop sa buhay, at higit sa lahat, kung paano maging haligi ng tahanan sa kabila ng kahirapan. Ang kanyang lolo naman ang nagsilbing gabay sa mga oras na siya ay nangangailangan ng kausap, tagapagturo at kaagapay sa kanyang pagkamusiko. Hindi siya lumaking mag-isa, bagkus pinaligiran siya ng isang pamilyang marunong magtulungan at magmahalan. Ang kanyang mga pinsan, tiyuhin at mga kaibigan sa Magpet ay nagsilbing tahanan sa kanyang pagkabata. Kaya kahit malayo ang kanyang ina, buo pa rin ang kanyang pagkatao. Hindi kailanman nagkulang ang pag-aaruga ng kanyang pamilya. Ngayon isa ng ama si Elias JTV. May sarili na siyang pamilya. Kasal siya sa kanyang asawa na palagi ring kasama sa kanyang mga biyahe at tagumpay. May anak na siyang lalaki, isang batang puno ng enerhiya at kasiyahan na tila siya ring naging inspirasyon ni Elias para mas magsumikap pa. Ang batang minsang lumaki na sabik sa yakap ng ina ay ngayon nagsusumikap maging isang mapagmahal na ama, gaya ng ama at lolo niyang nagturo sa kanya ng malasakit at disiplina. Hindi man niya naranasan ang kumpletong pamilya noon, sinisigurado niya ngayon na ang kanyang anak ay lalaking may yakap, gabay at halakhak ng isang buong pamilya. Sa likod ng bawat viral video, sa bawat sayaw at kanta ay isang lalaking buo ang paninindigan sa pamilya at pagmamahal. Sa bawat entablado na kanyang tinatapakan, sa bawat bansang kanilang nararating, bitbit pa rin niya ang mga aral ng kanyang kabataan, ang pagiging rooted sa kanyang bayan, sa kanyang pamilya, at sa kanyang simpleng pangarap na bigyang saya ang bawat Pilipino. At sa kanyang pagyakap sa kasikatan, kasabay rin ang mas masinsinang pagyakap sa kanyang pagkatao bilang anak, asawa, ama at musikero. Sino nga ba si Elias JTV? Isang simpleng lalaking may balikat na sumasayaw sa musika, ngunit may pusong tapat na nakaugat sa kanyang pinagmulan. Sa kabila ng tagumpay, kasikatan at milyong views sa social media, nananatiling mapagkumbaba si Elias JTV. Hindi siya nahuhumaling sa limelight, hindi siya nalulunod sa papuri. Sa halip, mas pinipili niyang ibalik ang biyaya sa kanyang pamilya, mga kababayan at mga tagahanga. Loyal siyang asawa. Hindi kailanman ginagamit ang kasikatan para sa pansariling kapritsyo. Sa bawat tour kasama niya ang kanyang misis. Sa bawat laban ng buhay katuwang niya ito. Isa siyang huwarang padre de pamilya, tapat, responsable at totoo. Ito marahil ang dahilan kung bakit minamahal siya ng marami. Sa panahong madali na ang magpanggap, si Elias ay nananatiling totoo. Walang arte, walang yabang, isang ordinaryong lalaking may ekstraordinaryong puso. At kung ikaw ay isa sa mga na-inspire sa kanyang kwento, sa kanyang musika at sa kanyang pagkatao, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong totoo, kwentong Pilipino at kwentong puno ng inspirasyon. Ito ang kwento ni Elias JTV. Isang balikat lang ang gumalaw pero ang puso ng buong bayan ang nahipo. Ikaw, sino ang inspirasyon mo?